Magandang umaga po. Tayo po ay mag-devotion ngayon na araw. Una po sa lahat, tayo po ay magdasal. Panginoon naming Ama sa langit. Salamat Panginoon sa magandang pahinga na binigay niyo po sa bawat isa. Sa magandang umaga po na ito, tunay Panginoon na makapangyarihan ka talaga sa lahat. At binibigyan niyo kami ng mga biyaya araw-araw sobra-sobra sa aming mga pangangailangan. Sana po Panginoon ay mapansin po ito lahat ng mga tao at makita po nila gaano niyo po kami kamahal. Lord, ngayong oras po na ito, tulungan niyo po kami muli sa pag-aaral ng inyong salita, sa pag-iintindi po nitong devotion po na ito mula sa inyong salita. Panginoon, huwag niyo po sana pabayaan na ang bawat isa ay magkaroon ng paghihirap o magkaroon po ng mga lungkot sa kanilang buhay at hindi mapunta sa sakuna o sakit. Ngunit bigyan po sila ng maraming biyaya. Ipinapanalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Binubuod ang gintong aral. Sa lahat ng bagay kung gayon, pakitunguhan ninyo ang mga tao sa paraang gusto ninyo tratuhin nila kayo, sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Ito po ay mababasa sa Matthew chapter 7 verse 12. Ang perpektong pag-ibig ng Ama sa langit ay higit na makikita sa kanyang mga anak kapag tinatrato nila ang iba ayon sa nais nilang tratuhin sila. Ang talatang ito ay isang buod ng kautusan at ng mga propeta. Isa rin itong talata ng pangalawang dakilang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mababasa po iyan sa Matthew chapter 22 verse 39. Kung paano natin tratuhin ang iba ay hindi natutukoy sa kung paano natin inaasahan na tratuhin nila tayo o kung paano natin iniisip na dapat nilang tratuhin tayo, ngunit sa kung paano natin gustong tratuhin nila tayo. Ang pangunahing problema ng tao ay ang pagkaaabala sa sarili. Sa huling pagsusuri, ang bawat kasalanan ay nagreresulta mula sa pagkaabala. Nagkakasala tayo dahil tayo ay lubos na makasarili, lubos na nakatuon sa ating sarili kaysa sa Diyos at sa iba. Hindi kailanman maaabot ng hindi na bagong sangkatauhan ang pamantayan ng hindi makasarili na pag-ibig. Kaya't ang dinamika para sa pamumuhay ng pinakamataas na etika na ito ay dapat magmula sa labas ng ating makasalanang kalikasan. Maaari lamang itong magmula sa nananahan na banal na espiritu na ang unang bunga ay pag-ibig. Makikita po yan sa Galatians chapter 5 verse 22. Kay Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos sa loob ng ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Makikita po yan sa Romans chapter 5 verse 5. Tanging ang sariling Espiritu ni Kristo lamang ang makapagbibigay ng kapangyarihan sa atin na mahalin ang isa't isa gaya ng pagmamahal niya sa atin. Makikita rin po yan sa John chapter 13 verse 34. Ang hindi makasariling pag-ibig ay naglilingkod para sa kapakanan ng pinaglilingkuran at naglilingkod sa paraang gusto nitong paglingkuran. Tatanggap man ito ng ang gayong paglilingkod o hindi. Ang antas ng pagmamahal na ito ay ang banal na antas at maaari lamang makamit sa pamamagitan ng banal na tulong. Tanungin ang iyong sarili. Minsan, nasusumpungan natin ang ating sarili na nakikipagbuno sa napakalalim na mga bagay sa Biblia na hindi natin napapansin ang pinakasimple, tulad ng Golden Rule. Subukang maging mas sinadya sa darating na araw sa pagdinig sa pangunahing turong ito ni Jesus. Tingnan kung paano nito binabago ang paraan ng iyong diskarte kahit na iyong mga nakagawiang pakikipag-ugnayan sa iba. O Panginoon naming banal sa langit, tunay Panginoon na napakatalino ninyo at binibigyan nyo kami lagi ng magagandang payo sa pamamagitan ng inyong banal na kasulatan. Tulungan nyo po kami Panginoon na talagang kami ay gagawa ng mga bagay sa aming kapwa ayon sa kagustuhan namin kung paano kami itrato. Hindi kung ano ang dapat namin tratuhin sa kanila dahil sa kanilang pag-uugali.
Kaming mga tao ay tunay na ma-pride at makasarili. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa ganong ugali at patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin. Naway, Lord, ulit gawin namin ang pagtrato sa kanila ng buong pagmamahal dahil mahal po namin kayo at binibigyan niyo kami ng lakas para gawin ito. Kahit wala po kaming dahilan para itrato ng masama ang mga kapwa namin, ito man ay kinaiinisan namin, kagalit namin o yung taong pinakamamahal namin. Marami pong salamat, Panginoon, at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English, itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.